Mawalan na ang ilang electric vehicles na dumaan sa mga national road na sakop ng jurisdiction ng MMDA. Base ito sa resolusyong ipinasa ng Metro Manila Council ngayong araw. Kabilang sa mga apektado nito ay ang mga e-bike, e-trike, tricycles at kuliglig. Ilan naman sa mga kalyang hindi na pwedeng daanan ang CM Recto, Araneta Avenue at EDSA, pati na ang Rojas at Shaw Boulevard, Rizal Avenue, Osmeña Highway at Elliptical Road. Obligado na ring may lisensya ang mga nagmamanehon mga ito. Abangan po ang buong detalye tungkol dito. Pagbabawalan na ang ilang electric vehicles na dumaan sa mga national road na sakop ng pamamahala ng Metropolitan Manila Development Authority. Base ito sa resolusyong ipinasa ng Metro Manila Council ngayong araw. Obligado na ring may lisensya ang mga nagmamaneho ng mga ito. Nagpapatrol, Zian Ambrosio. 2 taon ng e-trike ang gamit ni Edmar sa kanyang pag-deliver sa laundry business. Hindi niya maiwasang dumaan sa national road para sa mga malalayong delivery ng mga labada. Kaya't nalungkot siya sa anunsyo ng Metro Manila Council na ipagbabawal ng e-trikes, e-bikes, tricycles at kuliglig sa mga pangunahing kalsadang sakop ng MMDA. Magmumulta ng 2,500 pesos ang sino mang lalabag. Hinayang din kasi minsan may mga customer kami malalayo kaya sayang din siguro. Ang hinayang na lang din. Ito lang kami gamit namin lagi, hindi kasi kami gumagamit ng motor lang mismo. Kabilang sa mga kaling di na pwedeng daanan ng CM Recto, Araneta Avenue at EDSA, pati na ang Rojas at Shaw Boulevard, Rizal Avenue, Osmeña Highway at Elliptical Road. Kailangan din may driver's license ang magmamaneho ng mga naturang sasakyan. Kung walang may lisensya yung nagmamaneho at kung wala pong lisensya yung mahuhuling magbabiolate nitong MMC resolution na ito na nagbabawal sa kanila sa national road ay i-impound po. Bakit po natin kailangan impound? Kasi kanino po namin i-issue yung violation or yung citation ticket. Wala pong rehistro yung e-bike or e-trike. At ganun din po, kung walang lisensya, kanino po namin ipapangalan yung penalty? Ayon sa MMDA noong 2023, umabot sa mahigit 500 na aksidenteng gumagamit ng e-bike at e-trike kung saan 2 ang naitalang namatay. This early, ina-address natin, hindi na natin hinihintay na lumaki pa or lumobo yung figures ng accidents. Napag-usapan rin ng Council na bawat Metro Manila LGU ay babalangkas ng kani-kanilang ordinansa para matukoy kung saan mga kalsada lang pwedeng dumaan ang mga e-vehicle na apektado ng resolusyon. Tungkulin po namin na magpasa ng mga ordinansa upang tukuyin alin sa mga kalye sa aming mga lungsod ang bawal din ang mga sasakyan na ito. Ang mga e-bikes at e-trikes na mahuhuli ho natin na minamaneho ng mga walang lisensya ay ating pong i-impound. Kanina nga po, tinanong ko ang LTO kung within the power ba ito ng LGU at ang sagot po sa atin kung ang e-trike na yun ay number 1, hindi rehistrado. Pangalawa, minamaneho pa ng isang tao na walang lisensya ay 2 violation na yun agad. Ang dami na pong mga sasakyang naglipa na, may mga e-trikes na, may mga e-vehicles na, may mga unicycles na. So dapat siguro pag-aralang mabuti ng masusi at kanya-kanyang LGU naman po may kanya-kanyang patakaran. Pero gusto na rin po natin magkaroon ng unified batas para sa lahat. Nakatakda ipatupad ang regulasyon sa Abril o 15 araw matapos itong ilatala. Zian Ambrosio, ABS-CBN News.